para ipakita ang isang bagay na bakit nga ba may sablay. Merong mali sa paraan ng pagpapalakad ng construction works. Ito, may share ako sa inyo mga ideas pagdating sa mga bagay na kailangan nating gawan kaagad ng paraan. Ito yung isang bagay na pwede ko i-share sa inyo pagdating sa pagbubuhos natin ng mga biga. Structural pa lang, dapat naging aware na tayo. Iba pa rin kapag may mga tao pa na kagaya ni foreman at saka yung mga susunod pa, no? So yung skilled, yung semi-skilled natin, at saka mga laborer natin. So isang bagay kasi to na dapat meron din tayo sa mga asintada, mga CHB, kahit anong blocks yan na pwede nating sabihin na magiging partitions ng mga rooms natin. Magandang umaga. Puyat tayo dahil sa pailaw. Mapapanood nyo yan sa isang YouTube channel natin, The Allen Pro Audio. So, supportahan na rin natin. Please like, share, and subscribe sa ating YouTube channel na isa. And then congrats dahil sa 100k subscriber na rin natin dito. So, ngayon, nandito ako sa Bagabag project natin para ipakita ang isang bagay na bakit nga ba may sablay. Merong mali sa paraan ng pagpapalakad ng construction works. Saan nga ba tayo usually na nagkakamali at bakit nga ba tayo nagkakamali? So isang bagay na gusto ko i-share sa inyo para maiwasan natin yung mga pagkakamali na yan. Ito lang naman yon. Papakita ko sa inyo. Tapusin mo tong video para malaman mo. So magandang araw. Ayan, buhangin tayo dito ngayon at nagbubuhos na yung tropa. Okay boys, morning. Late morning ano? Nangyakap. Ito ka Rod, late morning. Late ako eh. So sa ngayon mga kamusta? Ayan yung ginagawa ng tropa ngayon eh. Nagbubuhos tayo ng biga. So ito na yung bintana natin para sa kitchen. So ito yung inuuna namin, yung cross beam natin o kaya middle beam natin. So yan yung trabaho ng tropa ngayon at nang maayos. Yan ay dasidarinan. Ay si Kamo Ganti Chef. Si Kamo Ganti Chef. Chef Negro. Ay. Tagal Jody. Siya ang chef na yan. Okay. Yatin lutong. Manok. Pwede mo na madji sayote na. Ito na. Okay. So actually hindi nila mapagsabay-sabay ng pormahan to lahat. Gawa nga nung talagang sinasamantala namin yung panahon kasi maulan. Hindi na yung basang-basa na naman dito. Kasi pagka umulan, wala na kami magagawa. Hindi kami pwedeng magbuhos, hindi kami pwedeng gumawa dahil sa ayan nga, madilim na naman eh. So isang bagay na talagang struggle para sa amin. At hindi naman natin pwedeng sabihin na magbubuhos ka habang umuulan. Kaya nga namin binubuhusan to, kaya talagang kumbaga kinukuha yung oras na available dahil hindi naman pwedeng bubuhusan mo yan habang umuulan. Hi! So ito muna yung naman na namin para dire-diretso na. Kasi dito madali na lang yan pagka magandang panahon. Ayan, mainit nga kaso nga lang makulimlim. So pag-pray natin na sana maging maayos para at least walang problema. So eto, may share ako sa inyo mga ideas pagdating sa mga bagay na kailangan nating gawan kaagad ng paraan para hindi madoble trabaho, hindi doble gastos, kung saan usually nagiging problema ng karamihan. At pwede nyo rin maging problema kung sakali po na hindi nyo to gagawin kasi nga yung mga bagay na yan mga kamusta ay kumbaga given na yan sa mga project natin na para hindi pa ulit-ulit yung gawain natin. Ito yung isang bagay na pwede ko i-share sa inyo pagdating sa pagbubuhos natin ng mga biga. Kung saan usually nagiging problema ng karamihan. Bakit nga ba nagkakaroon ng problema at bakit nga ba problema sa lahat ng aspeto?
So isang bagay na ginagawa namin dito ay para hindi tayo nagkakamali sa may mga portion na yan. Ito yung laging nakakaligtaan ng karamihan. Bakit nga ba daw ganito, ganyan? Ang nagiging kilalabasan yan, doble trabaho, doble gasto. So kung napapansin niyo, etong propose na ito, high ceiling, itong part na to. Itong part na to, so propose siya for high ceiling siya. Ibig sabihin, yan ay dapat may mga nakaabang na mga dowels. Yan. So ito yung problema ng karamihan na kung saan minsan pag wala nang abang na dowel yan, kailangan nilang barenahan. Ngayon, ang nagiging kalalabasan yan, yung integrity at saka lakas ng ating mga biga nababawasan. So yun yung isang bagay na kung saan nagiging problema ng karamihan. So pagdating pa lang sa structural, bakit nga ba structural pa lang dapat naging aware na tayo? Kasi pagdating sa structural kasi dapat yan base dun sa may gagawin natin na finishes o kaya kalalabasan na itong proyekto na to, dapat alam mo na kung ano yung kakahatnan o kaya naman gagawin mo sa mga susunod na gagawin, mga kamusta, no? So kagaya na ito, pag-abang pa lang ng mga dowels, pag-abang pa lang ng mga para sa column natin, na kahit na alam mo na bungalo lang to, pero kailangan aware ka. Kung napapansin nyo, itong part na to, napanood nyo na rin to sa mga videos natin, kung bakit may mga inaabang kami pagdating sa mga middles, wala namang biga doon. So ito, pagkakapitan ng rafter yan. Kaya nga kami gumagawa ng roof beam to make sure na mas maging matibay siya. Kung i-compare natin doon sa puro bakal yan na nakaabang lang, o kaya naman sabihin na natin yung trusses natin kumbaga diretsyo na puro bakal lahat. So iba pa rin yung lakas ng mga biga talaga, kung saan doon talaga kumukuha ng lakas yan. So ang isa pa dito, etong mga electricals natin. Eventually, ang electrical napakadali lang naman gawin yan, pero dapat aware ka kung paano mo siya gagawin. Kasi kung di ka aware, baka mamaya tuhog ka lang ng tuhog ng para sa electrical mo, madodoble gastos lang tayo. Tapos ganun din yung lakas din ng building natin nababawasan na. So yun yung mga bagay na kailangan nating i-maintain para at least dire-diretso yung paggawa natin. Kasi nga oras na hindi mo sinunod kung ano yung nasa plano o kaya kung ano yung nasa ilalagay natin, magiging problema ho yan, no? So isang paraan namin, mga kamusta, para masunod yan, mga kamusta, dapat susundin natin kung ano yung napag-usapan, kung ano yung nasa plano. Kaya napaka-importante na meron kang mga mag-handle sa mga proyekto natin. Although meron tayong sinasabi na meron tayong engineer, meron tayong architect, meron tayong gumagawa ng mga plano, may mga gumagawa ng mga parte na yun, pero iba pa rin kapag may mga tao ka na kagaya ni foreman at saka yung mga susunod pa, no? So yung skilled, yung semi-skilled natin, tsaka mga laborer natin. Siyempre, gano'n na rin sa electrical at sa ibang parte ng mga proyekto natin. So isang bagay din, mga kamusta, no? At kailangan tama lahat ng mga gagawin natin kung saan kung saan ka nag-aabang ng mga dowel. So balikan natin yung parte ng pagdadowel kanina, kung saan ka maglalagay. Kagaya nito, nabanggit ko kanina high ceiling, so ibig sabihin dapat naka-plus dito, no? So isang bagay yon para at least maiwasan natin yung pagdudumi dun sa taas, o kaya naman mag-iipon ng dumi, yun ang ibig ko sabihin. Tapos mahirap palitadaan. So yun yung mga bagay para at least yung mga sumusunod na magagawa ay alam na nila at madali na lang nilang gawin yun. So dito naman, so may part na to, so dahil dito may CHB tayo, o kaya naman may lalagyan tayo ng sabihin na natin dun sa may capping beam nya, o kaya naman yung sinasabi natin na stiffener. So isang bagay kasi to na dapat meron din tayo sa mga asintada, mga CHB, kahit anong blocks yan na pwede nating sabihin na magiging partitions ng mga rooms natin, o kaya naman partition ng bahay natin. So ang ginagawa natin dyan, meron tayong mga abang yan. Kasi pagka walang mga abang to, kailangan mo magbarena, kailangan mo maglagay ng bakal dyan para may pagkukuhanan o kay pagkakapitan nung ilalagay nating
sea ties para sa stiffener natin. So isang bagay na nakakaligtaan ng karamihan ngayon, gagasto pa tayo sa mga kagaya niyan, yung pandikit. Kailangan mo mag-drill ngayon, baka mamaya pag nag-drill ka mabibitak pa yung biga. So yun yung dapat nating iwasan mga kamusta, no? So dito may mga abang tayo niyan pagdating sa mga stiffeners. Tapos sa yung tinatawag natin o kaya sinasabi nating sea ties, kagaya din nito. Ayan. So lahat po yan meron at meron na po siya nakaabang. Okay? Para mas maging maayos yung paggawa. Kasi pag ganyan walang abang, sabi ko nga, doble trabaho, doble gastos pa. Pupuntahan na rin natin mamaya yung project natin sa Quirino. Pero panibagong episode na yun ng vlog natin. So dito nga sana, salo-salo nga sana kami. Kaso sa bagay, nagpaluto naman na tayo ng ulam. Tapos pabili tayo ng merienda. Ay, soft drinks nila.